Puspusa na rin ang paghahanda para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Bukod sa clearing operations, marami rin pong paalala sa mga deboto. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano-ano pa ba ang mga paghahandang ginagawa dyan? Tama ka dyan, Ses. Abalang-abala na ang simbahan ng Quiapo para sa mismong kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa Makalawa. Walang sawa sila pagdating sa pagpapaalala sa mga deboto magtutungo rito, maging sa mga makikisa naman sa traslasyon. Sinabon at winalis ng mga tauhan ng Manila LGU ang mga kalye sa paligid ng Quiapo Church. Kabilang dito ang mga kalsada ng Villalobos, Hidalgo at Evangelista na madalas napupuno ng mga deboto sa mismong araw ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Pinaalis na rin muna ang lahat ng mga nagtitinda sa mismong kalye. Paalala ng organizers, bawal sumampa sa andas at pinaiiwasang hawakan ng imahen. Mas pinaiksiho natin ang krus. Layunin po natin dito ay proteksyonan ang ating imahen at huwag hong maapektuhan ang katawan ng ating mahal na Senyor. Sa karanasan nila, sa mga nakaraang traslasyon, mga kabataan daw ang madalas na nagpupumilit na makasampa sa andas. Nauuwian sa sakitan. Kaya pakiusap nila sa mga nakatatandang deboto, pigilan na ang mga kabataan. Muling babawalan ang lahat ng deboto sa Ayala at Palangka Bridge, maging sa kanto ng Ross Boulevard, Katigbak Drive at Burgos Street. Nakiusap din ng mga pulis na huwag salubungin ang mismong prosesyon. Kung ma-overwhelm po yung ating mga kapulisan at masyadong marami yung mga deboto, hahayaan na lamang po natin sila, pero i-guide po natin sila na i-clear pa rin yung loob po ng Ayala Bridge kasi very crucial, very critical po yung lugar na yan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na may certification mula sa DPWH na ligtas daanan ng mga tulay na nasa ruta ng traslasyon. Nag-last minute inspection din si Manila Mayor Isko Moreno sa paligid ng Quiapo Church. Pakiusap niya sa mga magtitinda, iwasan ang pagbebenta ng mga pagkaing may stick o babasagin. Kung sa ledgi-ledgi lang sila, maaaring uunawain natin sa mga mag-aharimunan. Huwag na kayo nagkakalat na mga stick, no, na maaaring makasugat sa mga paa ng mga deboto. Samantala, siniguro ng Department of Health na hindi raw dapat mabahala sa sakit na super flu. Pero paalala nila, sana yung may mga sakit na, no, lalo yung ganyan, huwag na nga lang pumunta. Kasi kailangan ipagsang-alang-alang din natin ang ating mga kapwa siniguro naman ng simbahan na handa sila sakaling malampasan pa ang 8 milyong bilang ng mga debotong nakiisa sa kapistahan noong nakaraang taon. Pero paulit-ulit nilang paalala, hindi naman natatapos ang debosyon sa mahal na Senyor ng isang araw lamang. Yung imahe po ng Nazareno, 364 days nandito po sa simbahan ng Quiapo. So why don't you come here in an ordinary day, very solemn, inyo yung Nazareno, yakapin nyo yan kung gusto ninyo. Ses, sa mga oras na ito, ipakita ko naman sa inyo yung sitwasyon dito sa may Villalobos, corner Hidalgo Street. Nakapwesto na dyan, no? O pinwestuhan na yan ng mga tauhan ng pulis dahil may ilang pa rin mga nagtitinda na nagpupumilit magdala ng kanilang mga ibinibenta, no? Kahit bit-bit na lamang nila. Pero kasi yung area na yan, Ses, at mga kapatid, talagang punong-puno yan usually ng mga vendors. Pero yun nga, kasabay ng paghahanda para sa mismong kapistahan, kinlear na muna ito para maging handa sa inaasahang pagdami ng mga deboto dito sa mga darating na araw. At sa simula bukas, no, lalo simula bukas, January 8, 3 p.m, magsisimula na ang mga fiesta masses. Oras-oras ng magdaraos ng misa dito sa simbahan ng Quiapo hanggang sa alas 11 ng gabi ng January 9 hanggat hindi pa rin nakakabalik dito sa loob ng simbahan ang Poong Jesus Nazareno. Ses. Ang linis ng paligid, Bon. Maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.